Do you agree guys that this woman should be invited before the Supreme Court? Nanggigigil talaga ako rito kay Jam Magno eh. Alam niyo yung nakaraang video niya, sabi niya maganda ang kanyang buhay. Hindi niya ina-avail ang mga benepisyo ng gobyerno, lalong-lalo na ang PhilHealth. Pero hindi kasi yun ang punto mga kaibigan. Mas maraming mga Pilipino ang nangangailangan ng tulong mula sa gobyerno. Kaya marami ang kumwestiyon ng tinanggalan po ng pondo ang PhilHealth. Ngayon, ang sabi ni Jam Magno, kung makaasta raw tayo ay ganto-ganto na lamang, ganyan-ganyan na lamang daw, na para bagang kinawawa tayo ng gobyernong ito. Punyeta kang babae ka, humarap ka sa Supreme Court, ipaliwanag mo at ipagtanggol mo ang ginawa ng Kongreso sa PhilHealth Fund. Do you agree guys that this woman should be invited before the Supreme Court? Nanggigigil talaga ako rito kay Jam Magno eh. Alam niyo yung nakaraang video niya, sabi niya maganda ang kanyang buhay. Hindi niya ina-avail ang mga benepisyo ng gobyerno, lalong-lalo na ang PhilHealth. Pero hindi kasi yun ang punto mga kaibigan. Mas maraming mga Pilipino ang nangangailangan ng tulong mula sa gobyerno. Kaya marami ang kumwestiyon ng tinanggalan po ng pondo ang PhilHealth. Ngayon, ang sabi ni Jam Magno, kung makaasta raw tayo ay ganto-ganto na lamang, ganyan-ganyan na lamang daw, na para bagang kinawawa tayo ng gobyernong ito. Punyeta kang babae ka, humarap ka sa Supreme Court, ipaliwanag mo at ipagtanggol mo ang ginawa ng Kongreso sa PhilHealth Fund. Hi guys, I just got back from doing different payouts, both for TUPAD and ECT within Davao del Norte. So that was in Panabo City and Tagum. And kakabalik ko lang, and people kept tagging me dito sa PhilHealth issue, which again started yesterday. Nagulat ako na biglang may nakita akong post na parang kinakawawa masyado ang PhilHealth na hindi nyo ata alam ang totoo. Sana bago kayo mag-react at sana ipalabas ninyo na parang kawawang-kawawa ang lahat ng Pilipino dahil sa ginawa ng PhilHealth, inintindi niyo po muna ang proseso ng gobyerno at ang katotohanan dito. Ang malupit pa nito mga kaibigan ay pinopondohan sa ilalim po ng General Appropriations Act. Noong 2022, pinondohan po ng halagang 50 milyon yung PGN Bridge na yan. Noong 2023 ay pinondohan na naman ng halagang 57 milyon yung bridge na yan. Tapos, hindi pa pala nag-uumpisa. Inilalagay nila sa National Treasury ang pera. Ngayon, nasaan na yung 174.49 billion pesos na nautang natin mula sa Import and Export Bank ng Korea? Kailan inutang yan? Binabayaran yan ng ating bansa. Pati yung interest, binabayaran natin yan. Pero but the project ay hindi pa nag-uumpisa. So malamang malaking panluloko ito sa gobyerno.